sa mga baguhan pa lamang sa pagna-night dive. So marami ang nagtatanong kung ano ba ang magandang battery at flashlight na gagamitin. So para sa akin kasi ito na ang ginagamit ko ngayon. Ito yung sponsored ng aking YouTube channel na Security Ink flashlight. So binabalutan ko lang ng rubber kasi para hindi madulas hawakan. So ito palang Security Ink diving flashlight is makikita po ninyo is wala po siyang switch. So bali ang switch po niya ay iikutin lang ninyo yung niya, yung head ay nag-on na po siya. Ito ang kagandahan sa diving flashlight kasi nga yung push button na flashlight kadalasan nasisira. Madaling masisira yun kisa sa iniikot lang ang head. Ayan iniikot ang head, nag-on na po siya at meron din itong tatlong o-ring na hindi kayang pasukin ng tubig kapag isisisid sa ilalim. So meron ding nagtatanong kung alin ba ang mas maganda na flashlight. Lahat ng flashlight magaganda, pwera lang sa push button. Pero doon tayo magbabase sa kalidad ng battery na ating ginagamit kasi kailangan naman natin na hindi talaga madaling malulubat kasi mabibitin tayo sa ating pagsisisid. So ito ang recommended ko, hindi naman ito sponsored. So ko na lang, ipropromote ko na lang kasi ito yung ginagamit ko, Hisenfire 26650. Ito po yung size niya, 26650. Ayan 5000 mAh, 3.7 volts. So isa lang na ganito ang ginagamit ko. So itong itong flashlight na security flashlight, dalawa dapat ang gagamitin dito. So ang ginawa ko is ginawa kong isang battery lang ang ginagamit ko dito, hanggang dito lang po yan, at nilagyan ko ng connector para sa sa body kasi yung body nito is negative charge. Ito bali ito yung nagko-connect, negative charge itong body na ito. So bali ang nakabukod lang is yung positive charge yung sa gitna na kanya nagko-connect na siya. So ginawan ko ng paraan kasi kapag dalawa ang gagamitin mo, may tendency kasi yung ion kasi ito, lithium ion. So may tendency kasing masisira ang battery natin. So may idea na kayo kung paano at ang flashlight na gagamitin ninyo. So ganyan ito ang magandang battery, Hisenfire 26650. Mga 3 oras ding sisiran bago nalulubat kasi itong flashlight na ginagamit ko ay nakaganyan lang po siya palagi. Bali full light na po siya, full yung hindi na po siya, tinitigilan ko na lang po siya kapag nagdidim. So nagdidim po siya after 3 hours. So walang walang off yan, laging naka-on talaga yan. At pag nagsisisid ako, laging naka-on talaga yan, hindi ko ino-off kasi kapag ino-off natin, on and off tayo, tapos na sa tubig, tapos na sobraan sa ikot, baka mamaya mapapasukan ng tubig dito sa niya. So laging naka-on lang po talaga yan at talagang subok na subok ang Hisenfire. Makikita nyo naman sa aking mga vlog, yung iba hindi ko naman na ipapakita, pero yan ang ginagamit ko. Matagal-tagal ko nang ginagamit yan. Kahit nasa YouTube channel ko pa, Kadindo Ilim channel, ay mapapanood po ninyo kung kailan ko yan ginagamit. So yan. Shoutout kay GRW Ligarda Jr. at kay JV Adventures. Ito po yung mga huli natin mga ka-espero. Mga 1:30 ng madaling araw ay nagsisisid na po tayo. Salamat sa Diyos at meron tayong huli. So ito nga pala yung huli ko ngayong umaga. So ayan makikita po ninyo sari-saring isda ang nahuhuli sa spearfishing. Kasi ang spearfishing po ay selective fishing po siya. Namimili lang po kami kung yung huhulihin namin sa ilalim. So meron tayong ngayon ito po yung tinatawag na blue spotted grouper. So grouper po ito, isang uri ng mga matatabang isda. So napakasarap na isda po ito, is nanirahan lang po ito sa mga batuhan. Yan, nagtatago lang po yan sa mga batuhan. So meron tayong balanak, masarap din sa sabaw niyan. At meron din ito, hindi po ito lizard fish. Yung iba tinatawag na lizard fish kasi
kamukha nga. Ito ay parang crocodile fish din ito. So ayan oh. Napakasarap din ito na isda. Napakasarap din ito. Kaso ano lang yung hitsura. Minsan tinatangi yung hitsura kasi hindi nga kaya yung hitsura. So mahirapan akong magbibinta kapag nakakahuli ako malalaking ganito. May mga malalaking ganito yung nahuhuli ko, kaso bihira lang, sa mga nakakakilala lang po ang bumibili. So meron tayong maliit na octopus. So ayan, maliit. So maganda ito kasi hindi pa ito masyadong makunat. Meron din akong nahuling bukaw-bukaw o tabaghak. Sa ibang lugar tabaghak ang ano nila, dito tabaghak ang ito ay nanirahan sa mga malalalim, sa mga kantil na so salamat sa Diyos na aabutan natin. Yan. So yan ang mga huli natin ngayon. So meron pa ako dito, ayan meron pa ako diyan pang ulam. So mga ilan lang po yan sa nahuhuli ko sa umagang ito.